Dominant Protector. Credit to the author. 5,811-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil mayroon pa ring espiritual na ugat si Terence, hindi na nag-atubili si Jerry. Gustong-gusto niya ang espiritual na ugat sa Jade Box, at ang soul-quenching pill ay hindi naman ganoon kahirap gawin. Sa pinakamarami, halos papasok lang ito sa Golden Class Level 7, at pwede niya itong subukan. Kuya Linford, hindi ako magiging magalang kung ganoon. Nasa pillhole namin ang recipe para sa Spirit Tempering Pill, at pwede mo itong palitan ng contribution points. Dahil wala ang spiritual grass sa Sky Class Island, hindi mataas ang exchange rate. Sandali lang, ikukuha ko sa iyo ang Mountain Gaze Stone at ang recipe para sa Spirit Tempering Pill. Itinabi ni Jerry ang kahon at tumayo. Hindi handang gamitin ni Jerry ang ugat ng kamalayang espiritual para ipagpalit sa batong gaze ng bundok. Napakahalaga ng bagay na ito. Mas gugustuhin pa niyang gamitin ang iba pa niyang mga espiritual na halaman para ipagpalit ito. Kung tungkol naman sa mga bahaging medyo labag sa mga patakaran, wala siyang masyadong pakialam sa simula pa lang. Ngayon, wala na siyang pakialam. Nagpasalamat si Terence sa kanya at pinanood ito habang paalis. Gusto niyang sabihin na hindi niya kailangan ang Mountain Gaze Stone at sapat na ang recipe dahil makakalikom siya ng sapat na pera pagkatapos niyang gawin ang Spirit Enhancing Pill, ngunit naisip niya na kakailanganin din niya ang Mountain Gaze Pill sa kalaunan. Ayaw niya itong ibenta at itinago niya ito para sa sarili niyang gamit, kaya hindi na lang siya nagsalita. Pagkalipas ng halos isang oras, mabilis na pumasok si Jerry at inabot si Terence ng isang maliit na kahon na gawa sa jade na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Mayroon ding recipe na gawa sa papel na gawa sa balat ng kambing. Kuya Linford, ito ang recipe para sa batong tumitingin sa bundok at sa tabletang pampakalma ng kaluluwa. Sa kasamaang palad, isang batong tumitingin sa bundok lang ang maipapalit ko gamit ang aking awtoridad. Kung hindi, pareho sana ang ibinigay ko sa iyo. Medyo nahihiya na sabi ni Jerry. Pakiramdam niya ay nakakuha siya ng malaking kalamangan mula sa damuhan. Walang pakialam si Terence, pero hindi niya magawa. Kuya Jerry, huwag mo naman sanang sabihin yan. Malaking tulong na sa akin ang pagkakaroon ng Mountain Gaze Stone at ang recipe ng pill para sa Soul Tempering Pill. Sige, pwede ka munang umalis at ayusin yan. Kailangan ko ring bumalik para ayusin yan. Magkita tayo sa barko. Nakuha ni Terence ang gusto niya at tumayo na para umalis. Gusto lang sana niyang magtanong sa pagkakataong ito, pero hindi lang isang Mountain Gaze Stone ang nakuha niya, nakuha pa niya ang recipe para sa Soul Quenching Pill. Hindi na makapaghintay si Terence na bumalik at subukan ito. Kung talagang makakagawa siya ng Soul Quenching Pill, handa si Terence na mag-iwan ng bahagi para kina Teresa at Milky upang mapino rin nila ang kanilang spirit sense. Sa kasamaang palad, bukod sa mga taktika ng kapalaran ng langit, wala siyang ibang spirit sense cultivation techniques na angkop para sa kanila. Kung hindi, sa Soul Quenching Pill, doble ang magiging resulta nito sa kalahati ng pagsisikap. Sige, magkita tayo sa barko mamayang gabi. Ingat! Inihatid ni Jerry si Terence papunta sa pinto at kumaway palm. Pumasok siya para iimpake ang kanyang mga gamit at nagsimulang magsaliksik tungkol sa pildores na pampawi ng spirit. Siyempre, si Jerry ay walang kakayahang sumusuway sa Diyos gaya ng Shenong Cauldron ni Terence. Hindi siya makakagawa ng mga tableta ngayon, kaya pag-aaralan na lang muna niya ito. Pagkatapos sumakay sa barko, maaari niyang subukang gumawa ng pampawi ng kaluluwa. Tinansya niya na ang oras na ginugol niya sa pinakahilagang isla ay dapat sapat na para makagawa siya ng isa o dalawang tableta. Gusto sanang bisitahin ni Terence si Jonah sa Five Elements Chamber of Commerce at hilingin sa kanya na kunin ang mga materyales at recipe para sa Mystic Class Level 1 pills, pero hindi na iyon kailangan. Dahil sa recipe at sa malaking espiritual na sentido, hindi na niya kailangang pumunta kay Jonas ngayon. Maaari na niyang kunin ang mga materyales pagkatapos nilang makasakay sa bangka. Pagkatapos bumalik sa makalangit na Elixir Pavilion, binahi ni Terence si Teresa Milky at bumalik sa kanyang silid. Kinuha niya ang Shenong Cauldron at inilagay ang recipe para sa Soul Quenching Pill, at ang automatikong elixir system ay nagsimulang bumuo ng isang script.
Ang pinakamagandang proporsyon ay ang paggawa ng 4 na set ng sangkap ng sabay-sabay, at tinansya niya na makakagawa siya ng 5 tableta. Bukod sa damong may spirit sense, mayroon ng iba pang mga karagdagang halamang gamot si Terence, kaya hindi ito naging problema. Kumuha siya ng ugat ng damo na kasing kapal ng hinlalaki at inilagay ang natitirang mga halaman sa kaldero ng Shenlong. Sinimulan niyang bumuo ng apoy para gumawa ng tableta para sa pagpawi ng spirit, ngunit laking gulat niya nang mabaigo siya pagkalipas lamang ng 5 minuto. Anong nangyayari? Posible kayang may problema sa recipe ng gamot? Hindi pa nakakita si Terence ng ganito sa kaldero ng Shenlong noon, at labis siyang nalilito. 5,811-20. Mabuti na lang at nasuri ng automatic refining system ang dahilan ng pagkabigo at sinabi kay Terence, para makagawa ng spirit quenching pill, kailangan mong gamitin ang parehong spirit sense at true chi refinement fire ng magkasama. Kapag gumagawa ka ng bagong recipe, maghintay ka lang, Terence. Kailangan ba talaga itong gamitin kasama ng consciousness pill fire at ng true chi pill fire? Hindi alam ni Terence ang sasabihin, hindi ba't ibig sabihin noon ay siya lang ang nakakagawa ng pill sa buong Sky Class Island. Kahit si Zhang Lijo ay malamang hindi alam kung paano bumuo ng Spirit Sense Pill Fire. Pero mahirap sabihin ang Chip Master na ito. Maaaring mayroon siyang ilang mahiwagang kakayahan. Dapat sana ay pinaalala niya ito kay Jerry, para hindi niya masayang ang Spiritual Sense Grass, pero alam ni Terence na hindi siya makakagawa ng mga elixir ngayon, kaya hindi na kailangang magmadali. Sasabihin niya rito pagkatapos nilang makasakay sa bangka, at sasabihin din dito ang paraan para mapaigting ang Spirit Fire. Pagkalipas ng 2 minuto, isang bagong recipe ang nalikha. Nilinis ni Terence ang mga natira sa Shenlong Cauldron at muling inilagay ang 4 na bahagi ng mga sangkap. Pagkatapos ay sinimulan niya ang multitasking, ipinapadala ang chi gamit ang isang kamay at ang spirit sense gamit ang kabila. Dahil sa karanasan sa paglikha ng super refinement firebomb, naging madali para kay Terence na makapag-multitask ng madali. Sinunod niya ang mga tagubili ng sistema at nagpalitan sa pagitan ng 2 uri ng enerhiya. Siyempre, kailangan niyang gamitin ang kanyang chi at spirit sense ng mas madalas ng sabay. Kung pag-uusapan ng kahirapan, mas mahirap pa ito kaysa sa paggawa ng mystic pill tulad ng Earth Strength Enning Pill. Nahulaan ni Terence na kahit matutunan ni Jerry kung paano gamitin ang refinement fire, maaaring hindi niya magawa ang spirit quenching pill. Maaaring isa itong Golden Class Level 7, ngunit iyon ay isang klasifikasyon mula pa noong sinaunang panahon. Dahil sa antas ng kahirapan ngayon, hindi nakakagulat na sabihin na ito ay Mystic Class Level 2. Bukod dito, ang pinakamahalaga ay kung matututo si Jerry kung paano paikliin ang apoy ng kamalayan ngayon, kailangan niyang magsimula sa simula. Ding! Nakakuha ka na ng 7 soul tempering pills, 2 pa ang mas marami kaysa sa inaasahan. Lahat sila ay special grade. Sinusuri ko. Tuwang-tuwa si Terence. Naisip niya na pagtapos ng unang pagkabigo, kakailanganin pa ng ilang pagsubok para maperpekto ang bagong script, pero sino ang mag-aakala na makakakuha siya agad ng perpektong pagpipino? Hindi lang ang kalidad ang espesyal na grado, kundi pati na rin ang dami ay doble ang taas kaysa sa inaasahan niya. Nasuri na ang sanhi ng abnormalidad. Dahil mas mataas ang grado ng mga pangunahing sangkap na ginamit, nagkaroon ng pag-apo. Kung ang mga pangunahing sangkap ay pareho ang grado sa susunod na alchemy, maaari mong bawasan ang bilang ng mga sangkap na gagamitin ng kalahati o doblehin ang dami ng mga karagdagang sangkap. Ganito pala. Naiintindihan ko na. Tumango si Terence dahil naiintindihan na niya ngayon. Ang pangunahing sangkap sa recipe ay Spirit Sense Grass, at direktang ginamit ito ni Terence. Hindi nakakapagtaka na walang anumang pag-apo. Tinataya niyang makakagawa siya ng 5 tableta at 7 tableta. Sa katunayan, nasayang na niya ang espiritual na enerhiya ng espiritual na damo. Kung pipinuhin niya ang tableta sa 2 batch, dapat ay makakagawa siya ng 10 tableta mula sa piraso ng espiritual na damong iyon. Pero hindi mahalaga, wala masyadong lakas si Terence, pero mayroon siyang Spirit Sense Grass. Agad siyang kumuha ng isang bote ng jade at itinago ang 6 na soul quenching pills. Pagkatapos, diretso niyang nilunok ang isa sa mga ito. Bago ito ibigay kay Teresa Milky at sa iba pa, kinailangan muna itong subukan ni Terence, baka sakaling magkaroon ng anumang problema at pagsisihan niya ito.
Ang tableta ay may dalang init mula sa pino, at ito ay naging mainit na agos sa sandaling pumasok ito sa bibig ni Terence. Dumaloy ito sa kanyang tiyan at tumaas sa kanyang kamalayan, sinimulang sanayin ang diwa ni Terence. Matapos dumaan sa sakit ng mga espiritual na ugat, ang pampawi ng espiritu ay naging kasing banayad ng haplos ng isang mangingibig. Sa maikling panahon, ang espiritu ni Terence ay tila masiksik, nang walang anumang epekto. Gustong umiyak ni Terence, pero walang luhang lumabas. Kung nauna lang sana siyang may recipe, hindi sana siya masyadong nagdusa. Pero kung hindi i-upgrade ni Hanjing ang automatic refining system at isinama ang Spirit Sense Refinement Fire, hindi sana makakagawa si Terence ng Spirit Quenching Peel kahit na naroon pa siya. Magaling! Ang ganda talaga ng Spirit Tempering Peel. Hindi ako makapaniwalang makakakuha ako ng magandang presyo kung isusubasta ko pa. Minulat ni Terence ang kanyang mga mata at ngumiti habang bumubulong sa sarili. Sinimulan niyang gawin muli ang Spirit Quenching Peel. Sa pagkakataong ito, binawasan niya ng kalahati ang dami ng espiritual na kamalayan. Gaya ng inaasahan, 5 tableta ang nabuo, at lahat ng mga ito ay mga espesyal na uri ng tableta. Ang Shenlong Cauldron na may automatikong sistema ng pagpino ng tableta ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ng 3 kaldero, tumigil si Terence. 16 na espesyal na uri ng tableta ang sapat para linangin nina Teresa at Milky sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Kailangan lang niya silang bigyan pa ng higit pa pagbalik nila mula sa pinakahilagang isla. Nang makitang may kaunting oras pa bago dumilim ang langit, at hindi pa rin dumarating si Jonas para ipaalam sa kanya na maaari na siyang sumakay sa barko, nagpasya si Terence na kunin ang batong panukat ng bundok at simulan ang paggawa ng tabletang panukat ng bundok. Hindi na nagmamadali si Terence para sa tableta, pero kailangan pa rin ni Jerry ng Mountain Gaze Peel na ire-report. Gusto niyang gawin ito sa lalong madaling panahon at bigay kay Jerry. Dahil sa karanasan ng nabigong Spirit Tempering Peel, automatikong isinama ng Automatic Elixir Refinement System ang Consciousness Elixir Fire at True Chi Elixir Fire sa kalkulasyon nito nang suriin nito ang recipe ng elixir at bumuo ng Elixir Refinement Script. Sa makatuwid, mayroong 2 paraan ng Elixir Fire Refinement para sa Mountain Gaze Peel sa pagkakataong ito. Sa madaling salita, parehong maaaring gamitin ang Consciousness Peel Fire at ang True Chi Peel Fire upang pinuhin ang ganitong uri ng peel. Depende ito kung alin ang pipiliin. Sa anumang kaso, pareho lang ang magiging resulta. Wala namang pakialam si Terence, nasanay na rin naman siya sa paggamit ng chi o espiritual na sentido, kahit ano paman, nakatipid lang ng malaking enerhiya ang chi para sa kanya. Nang dumilim na ang kalangitan, sa wakas ay nagawa na ang Mountain Gaze Peel. Nagulat si Terence nang malaman na kahit na ito ang unang beses niyang gumawa ng Mountain Gaze Peel, nakagawa pa rin siya ng 9 na tableta sa huli, at lahat ng mga ito ay supreme grade. Walang maniniwala kung sasabihin niya sa kanila. Tuwang-tuwa na si Terence sa orihinal na pagtatansya ng 7 batong gaze ng bundok, tutal, ang isang bato ay sapat lamang para sa mahigit 5 bahagi. Hindi niya inaasahan na halos mad-oble ito sa huli. Marahil ito ay dahil mas perpektong mapagsasama ng 2 apoy ng pagpipino ang mga epekto. Masaya si Terence sa kanyang nararamdaman, itinabi ang Mountain Gaze Peel at nilinis ang Shenlong Cauldron. Tumigil siya sa pagpipino at pumunta sa kwarto ni Jenny. Gaya pa rin ng dati si Jenny. Tiningnan ni Terence ang kalmado nitong mukha at ngumiti, "Jenny, salamat sa iyong automatikong sistema ng alchemy, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng sapat na spiritual jades para makabili ng sangay ng pagtitipon ng mga espirito kapag pumunta ako sa pinakahilagang isla para sa subasta. Pumunta ka sa lupa para iligtas ako noong nakaraan, kaya hayaan mong iligtas kita ngayon. Babalik talaga ako agad." Lumitaw si Teresa sa pintuan ni Jenny ngunit hindi niya sinamantala si Terence. Nang lumingon si Terence para tingnan siya, ngumiti ito, "May ipinadala na si Pangulong Collins para ipaalam sa iyo na sumakay ka na sa barko. Huwag kang mag-alala, aalagaan naming mabuti si Jenny. Ibalik mo ang sangay ng pagtitipon ng mga espirito sa lalong madaling panahon." 5,812. Sige. Tumanggaw si Terence at inilabas ang bote ng jade na may kasamang tableta. Narito ang 16 na tableta para sa pagpapatahimik ng kaluluwa, kayo ni Milky ay uminom ng tigkalahati, magagamit ninyo ang mga ito para pinuhin ang inyong kamalayan sa kaluluwa. Soul Quenching Peel,
Pinino mo ba talaga ang soul-quenching pill? Inangat ni Teresa ang kanyang ulo upang tumingin kay Terence, nagulat. Malinaw na narinig na niya ang tungkol sa spirit-quenching pill dati. Pinagpawisan si Terence, kahit si Teresa ay alam ang tungkol sa pildores na pampawi ng espiritu, ngunit hindi pa niya ito naririnig noon. Masyado siyang ignorante. Sa katunayan, nabasa ito ni Teresa sa mga libro ng PhilHall nang hindi sinasadya. Ito ang kahalagahan ng mana. Kung si Terence ay laging nasa tabi ni Zhang Lijiu, hindi lang sana niya ito makikita ng ganito karami. Siyempre, ang kanyang mga nagawa ay hindi magiging kasing taas ng ngayon. May dalawa pang mountain gaze pills. Ibigay mo ang isa kay Kuya Teresa. Hindi niya muna ito kakailanganin sa ngayon, pero kakailanganin niya ito sa hinaharap. Para naman sa isa pa, ibebenta ko ito bilang kayamanan ng tindahan. Hindi ipinaliwanag ni Terence ang tungkol sa soul-quenching pill, ngunit ibinigay niya ang dalawang mountain gaze pills kay Teresa. Tinulungan siya ni Terence na baguhin ang teknik sa labanan ng paglikha, at dapat siyang mabilis na gumaling sa hinaharap. Ang pagbibigay sa kanya ng mountain gaze pill ay maaaring makatulong sa kanya na makapasok sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Tungkol naman sa isa pang tableta, maaari nitong muling pataasin ang reputasyon ng makalangit na Elixir Pavilion. Kahit hindi nito mabawi ang mga pagkalugi na dinanas nila sa nakalipas na 2 taon, maaari pa rin nitong maibalik ang ilan sa kanilang kasikatan. Hindi masyadong nagtanong si Teresa tungkol sa tableta at itinago na lang ito. Niyakap niya si Terence at sinabing, wala nang iba pang mahalaga, basta't ligtas ka. Huwag mong kalimutang bumalik agad. Gagawin ko. Ngumiti si Terence at niyakap din ang malambot na katawan ni Teresa. Nakita niya si Milky na sumisilip sa ulo nito mula sa pinto. Kumaway siya kay Milky, at hiniling na lumapit. Nahihiya siya noong una, pero mabilis siyang pumasok, halatang alam niyang pupunta si Terence sa pinakahilagang isla at hindi niya ito makikita ng matagal. Ayaw niyang palampasin ang anumang pagkakataon. Medyo mapagbigay si Teresa, hinayla rin niya si Mickey papasok sa mga bisig ni Terence, na nagbigay dito ng kakaibang pakiramdam ng pagyakap sa kanya ng kaliwat kanan. Naghihintay pa rin sa baba ang mga tauhan ni Jonas, at hindi na nag-aksaya ng oras si Terence. Pagkatapos magpaalam sa dalawa, bumaba na siya dala ang kanyang mga bagahe. Pagkalabas niya, nakita niya si Shenji na sumusugod. Bago pa man siya tumakbo palapit, kumaway na siya at sinabing, "Boss, nandito na ang armada. Maaari na tayong pumunta roon. Papunta na sana ako roon, sabay na tayo." Tumango si Terence kay Shenji at sumunod sa mga tauhan ni Jonas papunta sa pantalan. Matapos ang maikling paglalakad, natano nila ang hugis ng isang malaking barkong pangyaman na nakadaong sa Nakajima Pier. Marami ring mga taong nagkakarga at nagbaba ng mga kargamento. Ang isang panig ay nagbaba ng mga dala nilang kargamento, at ang kabilang panig naman ay nagkakarga ng mga kargamento na kanilang dadalhin. Bagamat abala sila, maayos nilang isinasagawa ang kanilang mga gawain. Tumingin si Terence, may 5 bagong barko, at bukod sa 4 na malalaking barkong pangyaman, may isang pamilyar na sinaunang barkong pandigma. Sinuri niya gamit ang kanyang pandama sa espiritu at nakita ang kanyang dating kakilala, si Mike, sa kubyerta, nakatingin sa mga abalang tao. Sina Jerry at Jonas ay nasa tabi ni Mike, nakikipagkwentuhan at nagtatawanan sa kanya. Marahil dahil ito sa relasyon ni Tension at Terence, ngunit tila maayos naman ang kanilang relasyon. Nang gamitin ni Terence ang kanyang sentido espiritual upang tumingin roon, tila napansin din ng 3 tao ang kanyang pagdating. Nagtungo silang lahat sa boarding gate ng sinaunang barkong pandigma, naghihintay sa kanya. Halata na napakahalaga pa rin ni Terence sa kanilang mga puso. Dahil alam niyang hinihintay siya ng mga ito, binilisan ni Terence ang kanyang takbo at mabilis silang nakita. Ngumiti siya at ikinuyom ang kanyang mga kamao, "Kapitan Mike, matagal na tayong hindi nagkita. Sa wakas ay nagkita na ulit tayo. Kuya Linford, masyado kang magalang. Bakit mo ako tinatawag na kapitan? Ikaw ang aking honorary vice captain." Tumawa ng malakas si Mike habang lumalapit kay Terence at niyakap ito ng mahigpit, na lubos na ipinapakita ang prangkang katangian ng isang lalaking taga-dagat. "Kasalanan ko," nakangiting sabi ni Terence, "patawarin mo ako, kapatid na Aotian. Bakit ikaw ang nagpadala sa amin sa pinakahilagang isla?
Hindi magkaibigan sina kapatid na Howe at kapatid na Collins. Itinatago mo ito sa akin. Tumawa si Jonas. Gusto kitang sorpresahin, kapatid na Linford. Ilang beses nang nakapunta si Kapitan Mike sa Nakajima at hinahanap ka niya. Akala ko matutuwa kang makita siya, di ba? Ngayon lang napagtanto ni Terence na ilang beses na pala siyang dinalaw ni Mike sa nakalipas na 2 taon. Hindi ito madali, at ayaw niya ngang pumunta sa gitnang isla noon. Tunay ngang napakasaya ko. At salamat sa iyong pag-aalala, kapatid na Mike. Maaalala ni Terence ang pabor na ito, ibabalik niya ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Sige, Tere na at mag-usap tayo. Hindi ganito ang paraan ng pagtrato ng mga bisita ko rito, ang Mike. Tila masaya si Mike habang hinihila niya sina Terence at ang iba papapunta sa bangka. Ang mga barkong pangyaman sa gilid ay abala sa pagkarga at pagbaba ng mga kargamento. Tanging ang sinaunang barkong pandigma sa estado ng Mike ang walang ikinakarga. Pinupunan lamang nito ang ilan sa mga materyales na kailangan sa dagat. Naantig ang puso ni Terence habang nakangiti. Kapatid na Mike, maaari ka bang nakagawa na ng plote? Ang 4 na higanteng barkong ito ba ay nasa ilalim ng iyong pamumuno? Isang mapagmataas na tingin ang lumitaw sa mukha ni Tianjo nang marinig niya ang tanong ni Terence. Mapagkumbaba niyang ikinumpas ang kanyang kamay, hindi, sa 4 na higanteng barkong pangyaman na ito, 2 lang ang akin. Ang 2 pa ay kasama ko sa paglalakbay at hiniling nila sa akin na samahan sila sa paglalakbay. Bagamat pangarap kong bumuo ng isang hindi matatalo na flota, ang 2 barkong pangyaman na ito ay malayong maging isang flota. Isa lamang silang maliit na flota. Kapatid na Mike, napaka mapagkumbaba mo. Hindi pa nagtagal, at mayroon ka ng 2 higanteng barkong pangyaman. Sa loob ng ilang taon, tiyak na makakabuo ka ng isang walang kapantay na flote sa dagat. Papuri ni Jonah sa kanya, ngunit ang sinabi niya ay totoo. Ang makapagdagdag ng 2 higanteng barkong pangyaman sa loob ng 2 taon nang hindi umaasa sa pamilyang Aotian sa likod niya, ang kakayahan ni Aomike ay talagang napakalakas. Gayunpaman, matapos magsama muli sina Tension at Mike 2 taon na ang nakalilipas, hindi alam kung palihim silang tinulungan ni Tension. Gayunpaman, kung iisipin, halata na may ginawa siya. Salamat sa iyong mabubuting salita. Hindi maitago ang saya sa mukha ni Mike. Malinaw na nasabi na ni Jonas ang kanyang nasa isip. Pinuri rin siya ni Terence, totoo ngang mas marami ang mga barko ng Sky-class Island kaysa sa mga sinaunang barkong pandigma, pero hindi lang puro repolyo ang mga iyon. Nagkaroon pa ng 2 ang Mike sa loob ng 2 taon, at isa na itong malaking tagumpay. 5,813. Sa pagkakataong ito, ang mga mahahalagang gamit mula sa mga angkan ng Nakajima ay nailagay na sa barkong pandigma. Ang mga ordinaryong gamit ay nakalagay sa 2 kong barkong pangyaman. Siyempre, marami rin akong sariling mga gamit. Napakahirap suportahan ang 3 barkong ito. Kung hindi ako maghahatid ng ilang gamit ng mag-isa, hindi ako magkakaroon ng sapat na pagkain para sa aking mga nasasakupan. Natatawang sabi ni Mike habang nagsasalita, ngunit mukhang hindi siya nagsusumikap. Sa halip, mukhang masaya siya. Naunawaan na ngayon ni Terence. Ang sinaunang barkong pandigma ni Mike ay karaniwang walang dalang anumang kalakal at ginagamit bilang isang sandatahang lakas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kinasasangkutan ito ng maraming mahahalagang panauhin ng gitnang isla, kaya pinayagan silang magdala ng pinakamahalagang mga bagay. Siyempre, napakataas din ang kaligtasan ng higanteng barkong pandigma, ngunit hindi ito sulit banggitin kung ikukumpara sa sinaunang barkong pandigma. Ang mga mahahalagang tao ng Nakajima ay pawang mahahalagang customer ng Mike. Hanggat walang espesyal na dahilan, natural lamang na pipiliin nilang kunin ang sinaunang barkong pandigma. Pagkarating niya sa kubyerta, nakita agad ni Terence ang mga tao mula sa Hong Chamber of Commerce na sumusunod sa kanya. Hindi niya pamilyar ang mga tao mula sa gitnang isla, ngunit isa siyang honorary vice president. Kailangan niya silang batiin. Kapatid na Mike, pupunta ako sa Hong Chamber of Commerce para batiin sila. Maaari na kayong mauna sa loob, babalik ako maya-maya, sabi ni Terence kay Mike at sa iba pa bago naglakad papunta sa Hong Chamber of Commerce. Hindi talaga interesado si Terence sa ganitong bagay, pero si Melvin ang matalik niyang kaibigan.
Dapat niya itong puntahan at batiin para sa kapakanan nito, lalo na't gustong-gusto talaga ni Terence na malaman ang kalagayan nito. Si Vice President Walker ba ito ng Hong Chamber of Commerce? Ako si Terence, dapat ay nagkita na tayo noon pa. Ngumiti si Terence habang lumalapit at naunang sumaludo. Hindi gaanong pamilyar ang mga mukha sa Hong Chamber of Commerce sa pagkakataong ito, ngunit nakita naman ni Terence si Vice President Walker 2 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi sila masyadong nag-usap, ni hindi man lang nila alam ang pangalan nito. Hindi sana darating si Terence kung hindi dahil sa pamilyar na mukha na ito. Walang pakialam na tiningnan ni Vice President Walker si Terence, hindi man lang nag-abalang batiin ito ng isang kamao, "Ako si Janding Walker, anong problema?" Kumurap si Terence, hindi ba siya kilala ng lalaking ito? Kahit na hindi nagpakita si Terence ng 2 taon, hindi gaanong maraming tao sa isla ang hindi nakakaalam ng pangalan niya, bukod pa sa siya ang Honorary Vice President ng Hong Chamber of Commerce. Kahit hindi niya kilala kung sino si Terence, isa lamang siyang vice-presidente ng isang Chamber of Commerce. Paano niya nagawang magmukhang ganoon sa sinaunang barko ni Mike? Hindi ba niya alam na ang mga makakasakay sa sinaunang barkong pandigma na ito ay pawang may matataas na katayuan? Makakapagnegosyo pa rin ba ang Hong Chamber of Commerce? Hindi na kaya kilala ni Vice President Walker itong si Linford. Nawala rin ang ngiti sa mukha ni Terence, hindi siya sanay na idikit ang mainit niyang mukha sa malamig na puwet ng iba. Kung hindi lang dahil kay Melvin, nakaalis na sana siya. Alam kong ikaw ang Honorary Vice President na si Terence, sabihin mo lang. Walang ekspresyong sabi ni Janding. Ang ikinagulat ni Terence ay ang pag-arte ni Janding ng ganito kahit kilala niya si Terence. Parang may pagbabago sa Hong Chamber of Commerce. Maaari kayang may nangyari kay Melvin. Medyo natakot si Terence, pero alam niyang wala siyang mapapala kay Janding kahit paulit-ulit niya itong tanungin. Tumanggaw siya at tiningnan si Janding nang walang pakialam bago tumalikod at umalis. Nang makita ang ekspresyon ni Terence, isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Janding, na para bang hindi niya inaasahan na aalis si Terence nang hindi man lang nagsasalita. Nakita niya ang mainit na ngiti ni Terence at lumapit dito upang salubungin ito, at inakala niya madali niya itong makakasama, ngunit tila hindi. Gayunpaman, walang pakialam si Vigar. Isa lamang itong Honorary Vice President. Maaaring may bigat ito sa labas, ngunit balewala ito sa harap ng Vice President ng Nakajima District. Madilim ang mukha ni Terence habang naglalakad patungo kay Mike at sa iba pa. Wala siyang pakialam sa isang taong tulad ni Janding, nag-aalala siya kay Melvin. Dahil sa posisyon ni Melvin sa Chamber of Commerce, walang sino man ang hindi gagalang sa kanya bilang isang Honorary Vice President kung walang nangyari. Hindi umalis sina Mike at ang iba pa, hinintay na lang si Terence. Nagulat silang lahat sa nangyari. Sa gitnang isla, may isang taong hindi magbibigay ng kahit anong mukha kay Terence maliban sa sekta ng medisina, at isa pa nga itong mula sa Hong Chamber of Commerce. Masyado itong hindi inaasahan. Mas maayos ang kalagayan ni Jerry at Jonas, ngunit pinag-iisipan pa rin ni Mike kung dapat na ba niyang palayasin ang Hong Chamber of Commerce mula sa sinaunang barkong pandigma. Gayunpaman, isa na siyang negosyante ngayon, at mas mabuting maghintay muna bago magsalita si Terence. Siyempre, kailangan niyang ipakita ang kanyang saloobin. "Kuya Linford, anong problema mo dyan, Janding?" Nakakunot ang noo ni Mike habang tinatanong si Terence. Basta't sasabihin ni Terence ang salita, siguradong palalayasin niya sila. Hindi niya sinabi, pero naniniwala siyang maiintindihan ni Terence ang ibig niyang sabihin. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at bahagyang ngumiti, wala lang yun. Isa lang siyang taong walang kwenta. Hindi natin siya kailangang pansinin. Tama, tama. Hindi mo na kailangang pansinin ang mga ordinaryong tamad. Tere na at uminom tayo ng sabay. Ngumiti si Mike. Ang mga salita ni Terence ang nagligtas sa kanya mula sa isang mahirap na sitwasyon, at bumuti ng husto ang kanyang kalooban. Gayunpaman, naalala niya si Janding, at hanggat mayroon siyang makatwirang dahilan, hindi siya magiging magalang dito.
Habang nag-uusap sila, isang aerial spirit beast ang lumipad mula sa kalangitan sa itaas ng gitnang isla at lumapag sa kubyerta ng sinaunang barkong pandigma. Noon, pinapalibutan sila ng mga tao sa sinaunang barkong pandigma, ngunit ngayong negosyante na si Mike, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Sa gitnang isla, ang mga lumilipad na espiritong halimaw ay karaniwang ipinagbabawal na lumipad ayon sa gusto nila. Iilang tao lamang sa tuktok ang may ganitong pribilehiyo. Ang mga ordinaryong tao na nang-ahas na lumipad ng ganito ay naghahanap ng kamatayan. Ngayong may lumipad ng direkta mula sa looban ng gitnang isla patungo sa sinaunang barkong pandigma ni Chanba, malinaw na ang kabilang panig ay may marangal na katayuan. Sinulyapan lamang ni Mike ang taong nakasakay sa lumilipad na spirit beast, walang planong lumapit para salubungin ito. Ang acting island master ay ang kanyang pangalawang kapatid, at maliban sa mga taong tulad ni Terence, na talagang gusto niyang maging kaibigan, wala masyadong taong karapat-dapat para personal niyang tanggapin. Kahit na ito ay negosyo, hindi siya gagawa ng paraan para magsilbi sa iba. Nakita na ng spirit sense ni Terence ang taong nakasakay sa lumilipad na spirit beast. Ang nasa harap ay isang batang dilag na may kabayanihan, elegante, at marangal na ugali, ngunit may kaunting pagmamalaki sa kanyang mga mata. Kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo ito mapapansin. 5,814. Ang isa pa ay isang taong kilala ni Terence, si Dojen ng pamilyang Zing. Bilang bise-pinuno ng bulwagan ng alchemy, ang katotohanan kasama niya ang klasikong kagandahang ito ay nagpapakita kung gaano karangal ang katayuan ng babaeng ito. Bukod sa kanilang dalawa, mayroon ding isang binata sa lumilipad na spirit beast. Medyo kaaya-aya ang kanyang hitsura, ngunit nakangiti at maasikaso siyang nagsasalita sa tabi ng dalaga, na siyang dahilan kung bakit masama ang tingin sa kanya ng mga tao. Kuya Jerry, miyembro ba ito ng PhilHall mo? Tanong ni Terence na may pagtataka, isinantabi muna ang kanyang mga alalahanin. Hindi ito ang una o pangalawang beses niyang pagpunta sa Middle Island, pero hindi pa niya naririnig ang tungkol sa ganoong tao mula sa PhilHall. Kaya niya talagang sumakay sa isang aerial spirit beast sa Middle Island at samahan pa siya ni Dojen. Mahina ang boses na ipinakilala ni Jerry, tama. Ang pangalan niya ay Ramlee. Siya ang punong alchemist ng ating alchemy hall. Kung wala ang Hallmaster, ang kanyang kakayahang alchemy ang pinakamalakas. Kahit hindi ko alam kung sino ang kanyang master, isa talaga siyang kahangahangang talento. Nakababatang kapatid na Linford, ang iyong mga kasanayan sa alchemy ay medyo malakas din, ngunit ang matandang kapatid na ito ay may sasabihing hindi ka nais-nais, maaaring hindi mo maihahambing kay Alchemist Lee. Ngumiti si Terence at walang pakialam. Kung mawala man niya ang Shenlong Cauldron, ang kakayahan niya sa paggawa ng elixir ay magiging mas mahusay kaysa sa kakayahan ng iba, lalo na kay Ramlee. Pero ang babaeng ito ang head refiner ng PhilHall, at hindi maiwasang magulat ni Terence. Kahit hindi niya isama ang kanyang chief master na si Zhang Liju, marami pa ring refiner sa PhilHall. Ang pagkakaroon ng titulong head refiner ay nangangahulugan na ang babaeng ito na may kakaibang pangalan ay talagang may kakayahan, at kung titingnan ang kanyang edad, dapat ay mas bata pa siya kay Terence. Ang mga henyo ay nasa lahat ng dako. Napaka-misteryoso ng pagkakakilanlan ni Alchemist Lee. Ilang taon na ang nakalilipas, bigla siyang lumitaw sa PhilHall at naging punong alchemist ng ating PhilHall sa isang iglap. Pagkatapos noon, nagtago siya ng matagal para pinuhin ang mga tableta. Karaniwan, hindi mo man lang makita ang kanyang figure. Hindi ko alam kung anong antas na ang narating ng kanyang kasalukuyang kakayahan sa alchemy. Malinaw na mataas ang pagtingin ni Jerry sa munting kagandahang ito. Nang pag-usapan niya ito, puno ng paghanga ang kanyang mukha. Sumagot si Jonas, tama. Narinig ko na rin ang pangalan ni Ramlee. Sa pagkakataong ito, nakadalo siya sa subasta sa pinakahilagang isla. Tiyak na may gusto siya rito. Sa mga unang item sa subasta na nabunyag, mayroon ngang ilang supreme grade alchemy materials. Nagkibit balikat si Terence. Wala naman talaga siyang pakialam sa paggawa ng mga elixir, basta't hindi sila nag-aaway para sa puno na nagpapasigla ng kaluluwa at sanga ng konsentrasyon. Kung tungkol naman sa kakayahan ni Ramlee, wala siyang pakialam.
Sa mundo ng mga practitioner, ang lakas ang pinakamahalaga, anuman ang kasarian. Ganon din sa alchemy. Halimbawa, ang henyo ni Jenny ay hindi mas masahol pa kay Ramlee. Tara na. Mag-usap at uminom tayo ng sabay. Mas mabuti na yan kaysa manatili rito sa hangin. Nakangiting bati ni Mike sa lahat. Alam niyang hindi maganda ang impresyon ni Terence kay Dojen, at magkaaway na sila. Ayaw niyang abalahin sina Ramlee at ang iba pa. Dahil wala silang magandang relasyon, sarili na lang nila ang pakialaman. Bilang kapitan ng sinaunang barkong pandigma, dapat ay neutral ang pananaw ni Chanba upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan, ngunit si Terence ang kanyang honorary vice captain, at kakampi niya ito. Siyempre, maaaring gawin ng iba ang anumang gusto nila. Bagamat Chanba or Mike. Bagamat miyembro rin ng PhilHall si Jerry, hindi pa sila nagkakasundo ni Dojen. Karaniwan, lalapit siya para salubungin si Ramlee kapag nakita niya itong galing sa pag-iisa. Gayunpaman, dahil naroon si Dojen, nagkunwari si Jerry na hindi siya nakita. Dinala ni Mike sina Terence, Jerry, Jonas, at Shenjin sa kainan na pang-apat na tao. May mga masasarap na pagkain ng nakahandang pagkain, at silang lima ay naupo upang magsaya. Naisip ni Terence si Gusha nang makita niya ang pagkain. Kung nandito lang ang lalaki, malamang wala na naman ito. Hindi niya alam kung malapit lang ba ito o kung nakapasok na ba ito sa dagat malapit sa gitnang isla at naghihintay na umalis ang barko. Siya nga pala, Kuya Collins at Kuya Jerry, mukhang maraming malalaking artista ang dadalo sa subasta sa pinakahilagang isla. Nakapunta na ako roon dati, pero wala akong masyadong nakitang malalaking artista roon. Tanong ni Terence habang humihigop ng alak mula sa spirit fruit. Ngumiti si Jonas at sinabing, sa katunayan, medyo malaki ang saklaw ng subastang ito. Dapat sabihin na ito ang pinakamalaking subasta sa pinakahilagang isla sa nakalipas na 10 taon. Ang dahilan ay maraming mahahalagang kayamanan ang lumabas mula sa silangang kontinente, tulad ng sanga ng pagtitipon ng espiritu at ang kahoy na nagpapalusog ng kaluluwa. Sa katunayan, ang dalawang bagay na ito ay hindi ang pinakamahalagang kayamanan sa pagkakataong ito. Tumango si Jerry nang nakangiti. Dahil nga sa napakaraming magagandang bagay ang lumitaw kaya naman naging kapanapanabak ang subasta sa pinakahilagang isla. Inilabas ng lahat ng pamilya ang kanilang mas mahahalagang koleksyon para lumahok sa subasta. Dahil dito, tumaas ang antas ng subasta ng ilang antas. Halimbawa, ang mga table tas para sa pagtatatag ng pundasyon ang pangunahing mga bagay noon. Ngayong taon, sa palagay ko ay hindi na ibebenta kahit ang mga ordinaryong bagay. Maaari lamang itong ipagpalit sa paligid. Akala nga ni Terence. Noong huling beses na sumama siya kay Melvin, inambush siya ng kalaban ng Hong Chamber of Commerce at hindi handa para sa item sa subasta. Nakatakas lang si Melvin dahil nakagawa siya ng mahigit 100 foundation stage pills. Ang mga elixir na isina-auction ng panahong iyon ay pawang mga foundation level elixir. Ang mga ito ay mga golden class 4th level elixir, ngunit napakabihirang mga item na ang mga ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tanging ang mga elixir na nasa golden class 6th level pataas ang kwalipikadong sumali sa auction. Tungkol sa Pildores, naalala ni Terence ang mga paghihigpit sa Pildores na pampawi ng kaluluwa. Humarap siya kina Jerry at Jonas, kapatid na Howe, kapatid na Collins, natutunan ko ang isang paraan ng paggamit ng kamalayan upang paikliin ang apoy ng Pildores sa sinaunang mundo ng martial arts. Ang mga alchemist doon ay gumagamit ng apoy ng Pildores ng kamalayan upang pinuhin ang mga Pildores. Narinig mo na ba ito? May ganoong klase ng Pil Fire. Ngayon ko lang narinig yan. Gulat na sabi ni Jerry. Hindi pa niya nasisimulang gawin ang Pil, pero ilang beses na niya itong pinag-aralan. Pakiramdam niya ay may mali, at ngayong nabanggit ni Terence ang Spirit Sense Refinement Fire, sa wakas ay naintindihan na niya. Bagamat si Jonas ang pangalawang pangulo ng Five Elements Chamber of Commerce, siya rin ay disipulo ni Zhang Liju.
Nagtanong siya ng may interes, mukhang interesante ang paggamit ng Pildores na ito para sa kamalayan. Kung hindi mamasamain ng nakababatang kapatid na si Linford, bakit hindi mo ipakita sa amin? Siyempre ayaw ko. Bahagyang ngumiti si Terence at iniunat ang kaliwang kamay, ginamit ang kanyang spirit sense para bumuo ng isang maliit na refinement fire. Bagamat walang gaanong alam sina Mike at Shenjin tungkol sa alchemy, interesado silang makita ang pagputok ng tableta ng kamalayang ito. Naramdaman ni Jerry at Jonas ang estado ng kanilang apoy ng kamalayan at tumango bilang papuri. Napakalaki ng mundo, napakaraming kakaibang bagay. Ang ganitong uri ng apoy ng peel gamit ang spirit sense ay hindi mas malala kaysa sa elemental peel fire na pinagsama-sama natin gamit ang ating Zinchi. Bukod dito, ito ay isang non-elemental peel fire, kaya maaaring mas maginhawang gamitin ito para gumawa ng mga tableta. Sa kasamaang palad, ang ating spirit sense ay hindi sapat ang lakas, kaya malamang na hindi tayo makakagawa ng isang pagan ng mga tableta bago tayo tuluyang mawala ng malay. 5,815. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence na parang may nahawakan siya, pero bago pa siya makapag-isip pa, nagtanong si Jerry, Kuya Linford, pwede mo ba kaming turuan kung paano paikliin ang apoy ng kamalayan? Karaniwan, hindi sasabihin ng mga tao ang mga bagay na ganoon, may kapalit na kabayaran para sa anumang paraan ng pagpipino sa apoy, ngunit alam ni Jerry na hindi normal ang relasyon niya kay Terence. Kaya pa nga niyang bigyan si Terence ng espiritual na ugat ng basta-basta, kaya malamang na hindi niya itatago sa sarili niya ang paraan ng pagpipino sa apoy. Naramdaman na ni Jerry na ang apoy ng spirit sense peel ang susi sa paggawa ng spirit tempering peel. Kung hindi niya makontrol ang apoy ng spirit sense peel, kakailanganin niyang gamitin ng direkta ang damo ng spirit sense na nasa kanyang kamay. Sinabi ito ni Terence upang turuan sila, at malinaw naman si Jerry sa puntong ito, kaya sinabi niya sa kanila ang sekreto ng pagpino ng nagliliyab na kaalaman ng walang sinasabi. Kung tungkol naman kina Mike at Shenjin, maaari nila itong matutunan kung gugustuhin nila, ngunit maaaring hindi sila interesado. Matapos silang turuan, dahan-dahang ininom ni Terence ang alak ng spirit fruit sa gilid, hinayaan ang apat na pag-aralan ang paraan ng pagpapaikli ng apoy. Sa kasamaang palad, makalipas ang isang oras, walang pag-unlad o pakinabang na natamo. Ang unang sumuko ay si Shenjin, kasunod si Mike. Si Jonas ay nagtiyaga ng ilang sandali, at ang huli ay ang Jerry na ayaw sumuko. Kuya Linford, masyadong mahina ang aking kamalayan. Mukhang hindi ko matagumpay na mapapalakas ang apoy ng kamalayang ito. Umiling si Jerry nang walang magawa. Alam niyang kung wala ang apoy ng espiritu, hindi niya magagawa ang pampawi ng espiritu. Sa kasamaang palad, hindi mabubuo ng kanyang espiritu ang apoy ng peel, maliban na lang kung gagamit siya ng maraming pampawi ng espiritu para palakasin ang kanyang espiritu. Gayunpaman, kung ang spirit sense ng isang tao ay hindi sapat ang lakas, hindi nila magagawang paikliin ang peel fire upang pinuhin ang spirit tempering peel. Isa lamang itong kakaibang bilog na hindi malulutas. Nararamdaman ni Terence na ang lakas ng spirit sense ni Jerry at Jonas ay katulad ng sa isang practitioner na kakapasok lang sa foundation stage sa sinaunang martial world. Napakahirap para sa kanila na paikliin ang spirit sense peel fire, at kahit gawin nila, hindi ito gaanong magagamit. Ang kaunting spirit sense power na ito ay hindi kayang suportahan ang paggawa ng isang pagan ng mga elixir. Senior brother, ang ganitong uri ng consciousness peel fire ay maliit din ang halaga sa amin, huwag kang masyadong mag-alala, wala rin naman itong gaanong silbi. Walang pakialam na sabi ni Jonas. Hindi niya alam na gustong gamitin ni Jerry ang consciousness peel fire para pinuhin ang spirit quenching peel. Para sa kanya, ang consciousness peel fire ay walang gaanong kahulugan. Umiling si Jerry at hindi nagsalita. Si Terence ay may kinalaman sa espiritual na komunidad, at hindi niya ibubunyag ang anuman maliban kung si Terence mismo ang magsasabi nito. Tungkol naman sa recipe ng pampawi ng kaluluwa, mas mabuti kung mas kaunti ang nakakaalam. Wala nang ibang pagpipilian si Terence sa sitwasyong ito. Kahit pa makagawa siya ng pampawi ng espiritu, hindi niya ito maibibigay kay Jerry at sa iba pa ng walang limitasyon. Napakaraming taong malapit sa kanya, at gaano man karami ang ugat ng espiritual na pandaman niya, hindi pa rin ito sapat.
Masyadong minamaliit ng mga practitioner ng Sky-class island ang spirit sense, at hindi mababago ni Terence ang sitwasyong ito. Karaniwan, ang mga practitioner dito ay nagsisimula lamang mag-focus sa spirit sense pagkatapos nilang maabot ang antas ng Titan. Tanging ang mga taong tulad ng lumang sekta ng West Mountain, na nakatuon sa mga spirit sense attack, ang magpapatuloy sa pagsasanay ng spirit sense arts. Kung ikukumpara, ang paraan ng paglilinang ng sinaunang mundo ng martial ay mas namumukod-tangi. Kung hindi dahil sa mga paghihigpit ng sinaunang mundo ng martial, maaaring nalampasan na ng kanilang lakas ang lakas ng Sky-class island. Hindi na ito binanggit ni Terence dahil walang sino man ang matagumpay na nakapagpapaliwanag tungkol sa sunog. Binago rin ni Mike ang usapan, at nagkwento tungkol sa ilang mga interesante bagay na nakita niya sa dagat, at naging masigla ang kapaligiran. Para kay Mike, hindi mahalaga kung si Terence ay isang mystic first-level refiner o hindi. Ang pinahahalagahan niya ay ang lakas ni Terence sa dagat at ang potensyal nito. Kung maaari, wala siyang pakialam kung gawing tunay na bise-kapitan o kahit isang tunay na kapitan ng barko si Terence. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, tumayo sina Terence at ang iba pa at nagpaalam, naghahanda ng bumalik sa kani-kanilang mga silid. May mga aasikasuhin pa si Mike, kaya't nagayos siya ng isang tao na mangguna sa daan sa halip na ipadala sila doon. Dahil nasa grupo sila ni Terence, natural lang na inayos ni Mike ang mga silid na may pinakamataas na klase para sa kanila. Medyo mas mababa ang katayuan ni Shenjin, pero naayos din siyang maging katabi dahil sa liwanag ni Terence. Iniabot ni Terence ang isang bote ng jade kay Shenjin nang marating niya ang pinto, bumalik ka sa iyong silid at ubusin mo ito. Agad mong pinuhin ito, at ang bagay sa iyong katawan ay mawawala at magiging iyong tunay na chi. Nasa iyo ang gusto mong gawin sa hinaharap. Bahagyang nagulat si Shenjin, ngunit agad niyang nalaman kung ano iyon. Tinanggap niya ito gamit ang dalawang kamay ng may pinanibik at yumuko bilang pasasalamat, salamat sa gamot, boss. Ako, si Shenjin, ay susunod pa rin sa iyo sa hinaharap, kahit na kailanganin kong dumaan sa apoy at tubig. Sige, pwede ka munang pumasok. Balik ka mamaya. Tumanggaw si Terence. Opo, boss. Magalang na yumuko si Shenjin at umalis. Pagpasok sa kanyang silid, agad niyang nilunok ang tableta sa bote ng jade. Nang makitang naging tapat si Shenjin sa nakalipas na 2 taon, nagpasya si Terence na sirain ang go na lumalamon ng puso sa kanyang katawan at hayaan siyang lubusan itong pinuhin, para mapataas ang kanyang cultivation. Pagkalipas ng 5 minuto, kumatok si Shenjin sa pintong kahoy ni Terence, at nakaramdam ng ginhawa. Pumasok siya ng nakangiti matapos makakuha ng permiso. Boss! Ikinuyom ni Shenjin ang kanyang mga kamao at yumuko. Hindi na siya nagpasalamat pa at tumayo na lamang ng may paggalang sa gilid. Umupo ka, hindi mo kailangang maging formal, sabi ni Terence, sabay turo sa upuan. Hindi gaanong nakipag-ugnayan si Terence kay Shenjin. Sumali lamang si Shenjin kay Terence dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi sila masyadong nag-usap at hindi sila magkakilala. May gusto ka bang bilhin sa biyahe mo papunta sa pinakahilagang isla? Casual na tanong ni Terence, sinusubukang magsimula ng usapan. Mabilis na umiling si Shenjin. Hindi, masyadong mataas ang antas ng subastang ito. Wala naman talaga akong masasalihan. Siguro makakahanap ako ng ilang angkop na bagay sa outer trading market. Titingnan ko pagdating ng panahon. Sagot ni Terence. Sa totoo lang, hindi siya ganoon kagaling makipag-usap sa mga tao. Kung wala kang sapat na spiritual jades, ipaalam mo sa akin. Marami pa akong natira rito. Salamat, boss. Ang dami ko nang ginagawa. Kung hindi pa sapat, hindi ako magiging magalang, sabi ni Shenjin, medyo nagulat na parang hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Terence. Nang makita ang nakakahiyang katahimikan, biglang nahihiyang nagsalita si Shenjin, boss, sa totoo lang, pupunta ako sa pinakahilagang isla ngayon dahil, una sa lahat, gusto kong sundan ka para mas marami pang matuklasan. Pangalawa, umibig ako sa isang babae. Pupunta rin siya sa subasta sa pinakahilagang isla, kaya gusto kong makita kung may pagkakataon na maging kaibigan ko siya.
5,816. Tumawa ng malakas si Terence. Sa wakas ay nakawala na si Shenjin sa anino ng kanyang nakaraan. Mabuti naman. Saang pamilya ba galing ang babaeng yan? Hindi sapat na maging magkaibigan lang. Bihira lang ang pagkakataong yan, kaya dapat ko siyang habulin. Tinapik ni Terence ang balikat ni Shenjin na parang inaalalayan siya. Anak siya ng pangalawang pangulo ng Wantong Chamber of Commerce. Ang pangalan niya ay Yvonne Sinclair. Isa siyang tunay na babae mula sa isang malaking pamilya. Siya ay banayad at mabait, at ang kanyang hitsura ay maganda. Nasisiyahan akong makilala siya. May banayad na ngiti sa mukha si Shenjin. Tila umibig na talaga siya. Ang problema, bakit niya sinabing masisiyahan siya dahil lang sa kilala niya ito? Lumalabas na may gusto pala ang lalaking ito sa kanya, at hindi naman sila magkakilala. Pakiramdam ni Terence ay malayo pa ang lalakbayin ng lalaking ito. Kaya mo yan. Gusto mo bang bigyan kita ng ilang ideya? Casual lang talaga ang sinabi ni Terence, hindi niya inakalang hinihintay siya ni Shenjin na sabihin iyon. Tumango agad siya. Mabuti naman at handa kang magbigay ng mga ideya, boss. Sa tulong mo, sa tingin ko magiging maayos ang lahat. Medyo natuwa si Shenjin habang nagsasalita, dahilan para hindi makapagsalita si Terence. Ano kaya ang nangyayari? Maaari kayang plano na ni Shenjin na humingi ng payo sa kanya. Kung iisipin, posible talaga ito. Si Shenjin ay tumutulong sa makalangit na Elixir Pavilion sa nakalipas na 2 taon, at syempre, alam niya na ang 2 dilag, sina Teresa at Milky, ay parehong nag-aalala kay Terence. Pagkatapos noon, dumating sina Jenny at Natalie, at sinasabing naroon din ang munting prinsesa ng kanlurang isla, si Nika. Talagang malakas si Boss Terence sa aspetong ito, at siya ang layunin at idolo ni Shenjin. Ngayon na nagkaroon na siya ng pagkakataong humingi ng payo, syempre, hindi niya ito palalampasan. Umiling si Terence na may mapait na ngiti, tila hindi siya basta-basta makakapagsalita ng walang kabuluhan sa hinaharap. Maghahanap siya ng gulo kung gagawin niya iyon. Mabuti na lang at nagkaroon siya ng oras para gumawa ng 2 pang pagen ng mga elixir. Pero dahil nasabi na niya ito, kinailangan ni Terence na panagutan ang sarili. Nag-isip siya sandali at sinabing, paano naman? Hindi mo pa siya kilala, kaya ang pinakamahalaga ay hayaan siyang makilala ka at magkaroon ng magandang impresyon sa iyo. Pagkatapos nito, itutuloy natin ang susunod na hakbang ng plano. Ano ang susunod na hakbang ng plano? Pinag-iisipan ko pa rin. Tumango si Shenjin. Boss, tama ka. Kailangan muna natin siyang ipaalam sa akin. Alam kong kukunin din ng Wantong Chamber of Commerce ang sinaunang barkong pandigma sa pagkakataong ito. Bakit hindi muna natin siya hanapin? Hindi alam ni Terence ang sasabihin, saan niya ito hahanapin sa kalagitnaan ng gabi. Kung alam lang niya ng mas maaga, sana ay tinanong niya si Chanba at agad na naintindihan. May mga paghihigpit sa pandaman ng espiritu sa lahat ng dako sa sinaunang barkong pandigma, kaya kahit malakas ang pandaman ng espiritu ni Terence, hindi madaling makahanap ng isang tao. Isa pa, hindi niya nga kilala kung sino si Yvonne, kaya hindi niya ito mahanap kahit gusto niya. Boss, bakit hindi natin tingnan ang dining area sa barkong ito? Baka makita ko siya. Maagap na mungkahi ni Shenjin. Gusto sanang sabihin ni Terence kay Shenjin na hahanapin niya ito bukas, pero dahil siya ang nakaisip ng ideya, aalis na lang siya. Lumabas ng kwarto ang dalawa at pumunta sa maliit na restaurant sa VIP room. Mahal ang presyo doon, pero medyo marami ang tao roon. May nakita si Terence na ilang taong naglalakad roon na hindi tugma sa impresyon niya sa mga taong nagpapahinga. Hindi kaya sila makatulog dahil sa sobrang excited. O dahil ba sa sobrang sarap ng pagkain dito kaya sabik na silang bumalik bukas. Pagpasok sa restaurant, napagtanto ni Terence na minamaliit niya ang bilang ng mga maharlika sa isla. Ang mga VIP room sa sinaunang barkong pandigma ay hindi isang bagay na maaari mong tulugan dahil lang sa may pera ka. Sa madaling salita, sa maliit na restaurant na ito para sa mga kilalang panauhin, lahat ng tao ay mga sikat na tao sa Nakajima. Huminga ng malalim si Shenjin at hinanap ang malamig na hangin.
Nang makita ang maliit na restoran na halos puno na, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Bilang isang pangunahing disipulo ng sekta ng Snow Sword, si Shenjin ay halos hindi maituturing na isa sa mga maharlika ng Nakajima. Gayunpaman, kung ikukumpara sa mga tao rito, malinaw na siya ay nasa pinakamababang antas ng hierarkiya. Maituturing lamang siyang halos hindi kwalipikado para makapasok sa bilog na ito. Boss, bakit hindi na lang tayo bumalik? Ang daming tao. Nag-aalangan na sabi ni Shenjin. Nahihiya siyang habulin si Yvonne sa harap ng napakaraming tao. Nandito ba ang babaeng gusto mo? Bahagyang ngumiti si Terence. Oo. Oo, sagot ni Shenjin sa mahinang boses, medyo nahihiya. Pagkatapos, sumulyap siya sa isang direksyon ng walang bakas. Hindi lumingon si Terence para tumingin, bagkus ay ginamit niya ang kanyang spirit sense para sundan ang mga mata ni Shenjin. Kung mayroong isang taong may parehong antas ng spirit sense na katulad niya, magiging kawalang galang ang paggawa nito, at maaari pa itong magdulot ng alitan. Gayunpaman, malinaw kay Terence na ang Sky-class Island ay isang desyerto ng spirit sense. Imposible para sa sinumang nasa ibaba ng giant tier na matukoy ang kanyang spirit sense. Kahit sa unang dalawang tier ng giant tier, walang sinuman ang may mas malakas na spirit sense kaysa sa kanya, maliban na lang kung ito ay isang taong tulad ng lumang sekta ng West Mountain, na umaasa sa spirit sense para mabuhay. Dahil dito, madaling natagpuan ni Terence ang mesa ng Wantong Chamber of Commerce dahil sa kanyang espiritu. Wala siyang kakilala mula sa Wantong Chamber of Commerce, ngunit alam niya ang kanilang logo. Mayroong kabuuang 5 tao sa mesang iyon. 2 sa kanila ay mula sa Wantong Chamber of Commerce, at ang 3 pa ay pamilyar sa kanila. Kasalukuyan silang masayang nag-uusap. Ang 2 tao mula sa Wantong Chamber of Commerce ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng brocade robe, habang ang babae ay nasa mga unang bahagi ng kanyang 20s, nakasuot ng mapusyaw na dilaw na damit. Dapat siya ang Yvonne na nagustuhan ni Shenjin. Ang kanyang hitsura at ugali ay hindi naman masama. Bagamat hindi siya kapantay ni Chanji Milky, medyo mababa lang ang kanyang dating. Magaling ang panlasa mo. Sige, maghanap muna tayo ng mauupuan. Tingnan natin kung may pagkakataon na ipakilala ka sa akin mamaya. Hindi pa rin tumitingin si Terence sa direksyong iyon, casual lang siyang tumingin sa paligid na parang naghahanap ng bakanting upuan. Pagkatapos ay bumulong siya kay Shenjin. Medyo nahihiya si Shenjin, pero dahil si Terence ang kanyang amo, mas nakaramdam siya ng kaunting kumpiyansa. Doon. May espasyo pa sa mesa dyan. Itinuro ni Terence ang 2 bakanting upuan na 2 mesa ang layo mula sa mesa ni Yvonne. Pareho lang sila ng katayuan dito, at karaniwan lang ang pagsasalo sa mesa. Hindi lang pagkain ang mahalaga rito, mas mahalaga ang pagbuo ng mga relasyon. Walang anumang pagtutol si Shenjin. Ang 2 bakanting upuan ay direktang nakaharap kay Yvonne, at pinaghihiwalay ng 2 mesa. Ligtas ang distansyang iyon, sapat lang para masilip niya ito ng palihim, na siyang pinakamaganda. Kung tungkol naman sa ibang mga tao sa mesa, walang pakialam sina Terence at Shenjin kung sino sila. Ayaw nilang makipag-usap kahit kanino. 5,817. Pero pagkaupo ni Terence, napagtanto niya na ang taong nakaupo sa tapat niya ay isang taong nakita na niya dati, ang head refiner ng PhilHall, ang henyong babaeng si Ramlee. Napansin ni Ramlee na may 2 taong nakaupo sa tapat niya. Inangat niya ang kanyang ulo at sinulyapan sila, ngunit ang kanyang maselang mukha ay walang anumang pagbabago sa ekspresyon. Ngumiti si Terence at tumango bilang isang mabait na pagbati, ngunit tila ayaw sumagot ni Ramlee. Matapos niyang iiwas ang tingin, ipinagpatuloy niya ang pagkain. Kahit mas maganda si Ramlee kaysa kay Yvonne, ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin, hindi man lang siya pinansin ni Shenjin. Hindi niya ito pinansin at mahinang tinanong lang si Terence, "Boss, ano ang susunod nating gagawin?" "Susunod, umorder na tayo ng pagkain." Natigilan si Terence. Dahil sa ekspresyon at tono ni Shenjin, madaling maintindihan ng mga tao na may ginagawa silang masama. Mabuti na lang at tila walang pakialam si Ramlee sa paligid niya.
Kung hindi, magiging awkward talaga ang lahat. Tumango si Shenjin at mabilis na sinenyasan ang waiter na umorder. Napansin ni Terence na kumakain si Ramlee ng mga bagay mula sa dagat. May kaunting karne, kaunting halaman, at inuming gawa sa mga espiritual na prutas. Ang mga bagay na ito ay pawang naglalaman ng mayamang pagbabago-bago ng espiritual na chi, na malinaw na mabuti para sa mga nagsasagawa. Hindi nakakapagtaka na maraming tao pa rin ang pumupunta rito para kumain ng ganoon kalalim ang gabi. Hindi lamang sila nakakausap ang mga taong may katulad na katayuan, kundi nasisiyahan din sila sa masasarap na pagkain at nakakamit ang parehong epekto ng meditasyon at paglilinang. Siyempre, ang ganitong lugar ay magpapagulo sa mga taong ito na parang mga pato. Sa daan patungo sa pinakahilagang isla, ito marahil ang pinakasikat na lugar. Siyempre, ang mga taong tulad ni Ramlee ay malamang na dumating lamang upang sumubok ng isang bagong bagay at pagkatapos ay pumasok sa isang estado ng closed-door cultivation upang pinuhin ang mga tableta, kaya marahil ito lamang ang pagkakataon na makakaranas siya ng ganitong sitwasyon dito. Casual na umorder si Shenjin ng ilang bagay at sinenyasan ang waiter na umalis. Pagkatapos, nagtanong siya sa mahinang boses, "Boss, ano ang susunod nating gagawin?" Natalo si Terence, parang kahit ang isang lalaking umiibig ay walang katalinuhan. Nawawala na siya ng kakayahang mag-isip para sa kanyang sarili. Hintayin na lang natin ang paghahain ng pagkain. Sige, boss. Pagkatapos magsalita ni Shenjin, nakita niya ang isang taong mabilis na lumapit at tumabi sa kanya. Bago pa niya maiangat ang kanyang ulo para makita kung sino ito, narinig niya ang malamig na sabi ng lalaki, "Sino kayong dalawa? Umalis na kayo agad. Ito ang upuan ko." Hindi man lang nagangat ng tingin si Terence. Ayaw niyang makipag-usap sa lalaking ito. Nalaman na ng kanyang espiritu na ang lalaking ito ay ang binata na sumama kina Ramlee at Dojan. Kung kakausapin niya ito ng maayos, baka isuko na lang ni Terence ang kanyang posisyon, pero ang ganitong uri ng tono ng pag-uutos. Hehe, akala ba talaga niya ay may halaga siya? Hindi siya pinansin ni Terence, ngunit hindi natuwa si Shenjin. Susulyapan na sana niya si Ivan nang may pumutol sa kanya. Medyo natakot siya, at nakakapagtaka kung mapapanatili niya ang magandang mukha. "Posisyon mo. Pasensya na, hindi ko nakita ang pangalan mo kahit saan. Ang alam ko lang ay pampublikong lugar ito, at kung sino ang mauunang umupo ang uupo. Dahil ba sa laki ng puwitan mo kaya mo kayang maupo rito mula sa malayo?" Walang awang pang-uuyam ni Shenjin. Hindi naman ganoon kataas ang kanyang katayuan dito, pero hindi ibig sabihin noon ay pwede siyang utusan ng kahit sino. Isa pa, ang kanyang amo na si Terence ay nakaupo sa tabi niya, hindi niya kayang mawala ang mukha ng kanyang amo. "Sino ka ba? Paano mo ako nagawang pagsalitaan ng ganito?" Galit na sabi ng binata. "Umalis ka sa daan ko, kung hindi, ako, si Bradley, ang magpapaalam sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng huli na para magsisi." Bradley. Iniisip ko kung anong klaseng big shot iyon. Apo pala iyon ng matandang asong si Dimitri. Bilang aso, hindi naman masama ang husay mo sa pagtahol. Ngumisi at nanunuya si Shenjin. Kung ibang tao iyon, baka namukha niya sila, pero ang apo ni Dimitri. Ang Heavenly Pill Pavilion at ang sikat na sekta ng medisina ay parang apoy at tubig, kaya magiging kakaiba kung ang ibong ito ay isang hanggal. Biglang namula ang mukha ni Bradley. Hindi pa siya matagal nakapunta sa Nakagama, pero dahil sa relasyon niya kina Dimitri at Dojan, medyo sikat pa rin siya sa Nakagama. Paano niya naranasan ang ganitong galit? Noong nasa silangang kontinente siya, maaaring hindi si Bradley ang pinakamagaling, ngunit nang makarating siya sa gitnang isla, medyo maganda ang pakiramdam niya sa kanyang sarili. Bagamat ang gitnang isla ang sentro ng Sky Class Island, ang silangang kontinente naman ang pinakamalakas na lugar. Mula sa silangang kontinente hanggang sa gitnang isla, inakala ni Bradley na tanging isang babaeng tulad ni Ramlee lamang ang karapat-dapat sa kanya. Kung hindi dahil sa presensya ni Ramlee, agad sana naging masungit si Bradley. Mabuti na lang at alam niya ang kanyang limitasyon at hindi siya nang ahas na maging masyadong mapangahas kung sakaling hindi siya magustuhan ni Ramlee.
Pinigilan ni Bradley ang kanyang galit at malamig na sinabi, sang-ayon ako sa kanya. Ayaw naming maghati ng mesa. Umalis ka na agad dito. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Shenjin ang sasabihin. Hindi mahalaga kung minamaliit niya si Bradley, ngunit si Ramlee ang punong alchemist ng PhilHall. Kung magpapatuloy siya sa pagsasalita ng kalokohan, masasaktan niya ang PhilHall. Walang pakialam na sinulyapan ni Terence si Ramlee. Ang babaeng ito ay nakaupo sa gitna ng dalawang upuan sa bangko. Halatang ayaw niyang may umupo sa tabi niya. Kung gusto niya talagang umupo si Bradley, dapat siyang lumipat para magbigay ng espasyo para dito ngayon, ngunit kung titingnan siya, tila wala siyang ganoong iniisip. Alchemist Lee, kasama mo ba siya? Casual na tanong ni Terence. Nahulaan niyang hindi aaminin ni Ramlee. Kung aaminin niya na kasama niya si Bradley, hindi ibibigay ni Terence ang kanyang posisyon sa pamilyang Zing. Hihilingin niya rito na isuko na lang ito mismo. Gaya ng inaasahan ni Terence, itinaas ni Ramlee ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Hindi nagbago ang kanyang mukha nang mahina niyang sabihin, hindi. Agad na napahiya si Bradley. Sa kanyang puso, labis din siyang nagalit kay Ramlee, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Tanging ang kanyang nagawa ay ang pagsinghot kay Shenjin. Tumawa si Shenjin at sinabing, walang hiya talaga ang pamilya Zing. Kalimutan mo na yan, ayokong makipagtalo sa'yo. Bilasan mo na at umalis ka na. Kung nagugutom ka, hindi magagalit ang amo natin na maghagis ng buto para makain mo. Kinumpirma ng mga salita niya ang pagkakakilanlan ni Bradley bilang isang tuta. Hindi na nakatiis si Bradley. Pagkatapos ng isang malamig na pinakawalan niya ang kanyang chi, at ang kanyang maagang umuusbong na soul aura ay dumikit kina Terence at Shenjin. Hindi man lang nag-abalang mag-react si Terence. Isa lamang siyang bagong soul cultivator na nasa maagang yugto pa lamang, kahit ang isang bagong mountain split cultivator ay hindi kayang durugan siya gamit ang kanyang aura. Ang aura ng isang bagong soul cultivator na nasa maagang yugto pa lamang ay hindi naiiba sa hangin. 5,818. Kung hindi alam ni Bradley kung ano ang makabubuti para sa kanya, hindi mag-aatubiling turuan siya ni Terence ng leksyon. Gayunpaman, binawi ng lalaki ang kanyang purong enerhiya sandaling pinakawalan niya ito. Marahil alam niyang hindi ito ang lugar para kumilos siya ng mayabang, kaya hindi na siya gumawa ng anumang hakbang pa. Mukhang nag-aalab lang siya sa galit. Sa ganitong paraan, hindi talaga siya matuturuan ni Terence ng leksyon, hindi niya gagawin ang pang-aapi sa mahihina. Hindi pa rin apektado si Ramlee ng pagkawala ng pagpipigil sa sarili ni Bradley, na para bang isa itong taong walang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, nang dumating siya, malinaw na sumakay na siya sa barko kasama si Bradley sakay ng parehong lumilipad na spirit beast. Tila hindi lang kakaiba ang pangalan ng babaeng ito, pati ang personalidad niya ay kakaiba rin. Mukhang nahirapan siyang tiisin sina Terence at Shenjin na nakaupo sa tapat niya, lalo na't malayo siya sa isa't isa. Hindi na nagsalita pa si Bradley matapos bawiin ang kanyang aura. Tinitigan niya ng masama sina Terence at Shenjin bago tumalikod at umalis. Dahil dito, mas lalong tumingin sa kanya si Terence. Sa normal na sitwasyon, mag-iiwan sana siya ng ilang walang kwentang salita para hindi mapahiya, pero pinigilan talaga ito ng batang ito. Pagkaalis niya, dumating ang pagkain ni Shenjin. Magsisimula na sanang kumain si Terence nang maramdaman niyang may mali. Ang mga mata ni Bradley ay hindi lamang naglalaman ng galit at puot, kundi pati na rin ng bahid ng pagmamalaki. Hindi ito masyadong pinansin ni Terence dahil masyadong malabo, ngunit ngayong naisip niya ito, tila mali ito. Nang ipaalala na sana niya kay Shenjin kung may mali, tuluyan na itong isiniwalat ng lalaking ito. Iha, ang ganda mo talaga. Hehe, ang bait mo. Gusto na taga kitang kulitin. Halika, halika rito. Agad na namula ang mukha ni Shenjin. Habang nagsasalita ng kalokohan, inabot niya ang palso ni Ramlee para hilahin. Nagbago ang mukha ni Terence. Hindi niya inakalang ang mga pamamaraan ni Bradley ay nakatago kaya't kahit siya ay naloko. Ang epekto ng gamot ay mas malakas din kaysa sa kanyang inaakala. Gaano nakatagal? Si Shenjin ay kumilos ng ganoon nang walang anumang babala.
Si Ramlee, na walang ekspresyon sa buong oras, ay sa wakas ay nagbago ang ekspresyon. Direktang ginamit niya ang mga kagamitan sa mesa upang hampasin ang palad ni Shenjin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri at halos tawagin niya ito. Napakabilis ng reaksyon ni Terence. Hindi na niya hinintay na gumalaw si Shenjin at hinailan na lang siya pabalik sa kanyang upuan. Kasabay nito, palihim niyang pinigilan ang kanyang paggalaw at ipinadala ang chi sa kanyang mga meridian. Kasabay nito, si Bradley, nakakaalis lang, ay bumalik kasama ang ilang gwardya at itinuro sina Terence at Shenjin, dakpin sila. Ang lakas ng loob nilang ligawan ang punong alchemist ng Philhall, si Master Ramlee. Hindi nga nila alam kung paano nakasulat ang salitang kamatayan. Malamig na ngumiti si Terence. Mabilis ang mga galaw ng lalaking ito. Kahit ang isang hanggal ay hindi maniniwala na hindi ito pinagplanuhan. Nang matapos siyang magsalita, naipasok na ng makapangyarihang chi ni Terence ang lason sa katawan ni Shenjin sa kanyang palad. Pagkatapos ng mahinang pag-iling, ito ay namuo at naging isang maliit na itim na ball ang chi, na lumulutang sa kanyang palad. Bradley, di ba? Magaling ka sa maliliit mong panlilinlang. Kaya mong lasunin ang mga tao sa pamamagitan ng paglabas ng iyong tunay na chi. Ito ay hindi nakikita, walang kulay, at walang amoy. Maaari mong lasunin ang mga tao ng direkta sa pamamagitan ng pagsugpo sa kanila gamit ang iyong aura. Mayroon ka namang ilang kasanayan, ngunit sayang at wala itong silbi laban sa akin. Ginamit ni Terence ang kanyang purong chi upang balutin ang maliit na bola ng itim na chi at hinawakan ito sa harap ng kanyang mga mata. Dahil sa mga resulta, mas madaling i-reverse engineer ang proseso. Totoo ngang hindi pinansin ni Terence si Bradley noon, kaya naman hinayaan niya itong samantalahin ang butas. Ngayon, kung kailangan niya itong gawin ulit, kahit na kailangan niyang ilabas ang lahat ng kanyang purong chi, mapipilitin siyang pigilan ito ni Terence nang hindi tumatagas kahit isang patak. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bradley. Hindi niya inaasahan na kaya ni Terence na puwersahin ang paglabas ng lason mula kay Shenjin ng ganito kabilis. Siyempre, hindi niya aaminin ang mga sinabi ni Terence. Ngumisi siya, kalokohan. Lumingon siya at sinabi sa mga gwardya na nakasunod sa kanya, ano pang hinihintay ninyo? Nandito na ang dalawang lalaking nanunukso kay Master Ramlee. Bilasan ninyo at hulihin sila. Nangahas silang magkaroon ng masamang balak dahil lang nakita nila ang kagandahan ni Master Ramlee. Talagang kinain nila ang puso ng oso at apdo ng leopardo. Nagpalitan ng tingin ang mga gwardya, pero hindi talaga sila gawa ng paraan para arestuhin siya. Wala sa mga taong makakaupo at makakain dito ang mga ordinaryong tao. Tanging isang hanggal lang ang magmamadaling kumilos. Kahit papaano, kailangan nilang malaman ang problema, di ba? Hindi pinansin ni Terence si Bradley at humarap kay Ramlee, nagsimula ang bagay na ito dahil sa iyo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang pinaniniwalaan mo? Bahagyang kumunat ang noo ni Ramlee at tiningnan ang mga kubyertos na hawak niya. Hindi pa siya tapos kumain, pero nagamit na niya ang mga kubyertos para hampasin ang kamay ni Shenjin. Tila hindi na niya kayang ipagpatuloy ang paggamit ng mga ito. Nang marinig ang tanong ni Terence, itinaas ni Ramlee ang kanyang ulo at kumalma ang kanyang mga kilay. Bumalik siya sa kanyang malamig na ekspresyon at ibinaba ang mga kubyerto sa kanyang kamay. Tumayo siya at sinabing, wala akong kinalaman dyan, sige na nga kayo, magloko na lang kayo. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod agad si Ramlee at umalis, hindi na muling tumingin sa kahit sino sa kanila. Nagdilim ang mukha ni Bradley at sinabi niya sa mga gwardya, nakita niyo ba iyon? Galit na galit si Master Ramlee. Bilasan ninyo at arestuhin ang 2 taong ito. Ginamit ni Terence ang kanyang purong chi at ang itim na gas ay naglaho, pumasok sa katawan ni Bradley nang walang nakakaalam. Hindi siya natatakot sa mga paraan ng pagkalason ng sinuman. Kinailangan pa ng ilang paghinga bago ito umepekto, ngunit binilisan ni Terence ang proseso, kaya't natapos na si Bradley sa sandaling pumasok ito sa kanyang katawan. Nako, ang ganda mo. Gustong-gusto kita, sumama ka sa akin. Niyakap ni Bradley ang gwardya sa tabi niya at hinimas ang ulo nito sa katawan niya. Gumawa pa siya ng kakaibang tunog na nagpasuka sa mga taong kumakain sa tabi niya.
Natulala ang gwardya na nasa bisig ni Bradley. Hindi niya namamalayang sinubukan niyang kumawala sa kanyang mga bisig, ngunit ang walang hiyang ito ay isang maagang nagsisimulang soul expert. Hindi siya makawala ng ilang sandali. Gusto sana niyang humingi ng tulong sa kanyang mga kasama, ngunit sabay-sabay na umatras ang mga walang hiya, na naglagay ng distansya sa pagitan nila ni Bradley. Pagkatapos ay tiningnan nila ang kanilang mga kapatid ng may pakikiramay. Gaya nga ng kasabihan, mas mabuti pang kapwa-tao kaysa sa mahirap. Kung hindi ka mapupunta sa impyerno, sino ang pupunta? Kita mo. Natatawang sabi ni Terence, hindi mo man lang napigilan ang sarili mo, tapos ngayon, lumalala na ang problema mo. Dinala mo ang sarili mo sa ganito, nakakahiya. Nagdala ka ng kahihiyan sa pamilya Zing. Gulat na lumingon si Ramlee. May bakas ng pag-iisip sa mga mata niya, pero wala siyang balak na manatili. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pag-alis. Hindi mapakali si Shenjin sa biro ni Bradley ngayon. Yumuko siya at hinaila ang manggas ni Terence, "Boss, tero na." "Bakit?" Casual na tanong ni Terence, ngunit mabilis niyang napagtanto na napahiya si Shenjin para manatili. 5,819. Sa simula, gusto niyang gamitin ang kanyang pinakamahusay na saloobin para makilala si Yvonne, ngunit ngayong magulo na ang lahat, hindi lamang magkakaroon ng magandang impresyon si Yvonne, malamang ay minamaliit pa niya si Shenjin. Nakakasuka ang kaiyahiyang inasal ni Bradley, at ayaw ni Terence na maapektuhan ng lalaking ito ang gana ng ibang tao, kaya pinatay niya ito at hiniling sa mga gwardya na ilabas siya. Tumingin ang gwardya kay Terence nang may pasasalamat at halos lumuhad upang magpasalamat dito. Hindi niya alam na gagawin ito ni Bradley, at si Terence ang utak. Matapos paalisin si Bradley, humarap muli si Terence kay Shenjin, "Ano ang dapat mong ipag-alala? Hindi mo kasalanan ang nangyari ngayon. Hindi mo kailangang managot para dito." Nakayuko pa rin ang ulo ni Shenjin, hindi nangangahas na tumingin sa wantong Chamber of Commerce. Tila nawala ng tiwala sa sarili ang kanyang sarili. Biglang naramdaman ni Terence na napakadali niyang pinakawalan si Bradley ngayon lang. Tila kailangan niya itong turuan ng leksyon sa susunod. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay tulungan si Shenjin na mabawi ang kanyang kumpiyansa. Walang maisip na magandang ideya si Terence, at nang sandaling iyon, nakita niyang umalis ang tatlong katao sa mesa ni Yvonne, naiwan na lamang siya at ang lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa wantong Chamber of Commerce. Tumayo siya at hinaila si Shenjin, at naglakad palapit. Nabigla si Shenjin. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin si Yvonne? Lalo na pagkatapos ng nangyari ngayon lang, hindi niya kayang pigilan si Terence, at kahit na kaya niya, hindi niya ito iisipin. Si Terence mula sa Heavenly Elixir Pavilion, at ito ang kaibigan ko, si Shenjin ng Snow Sword Sect. Maaari ba akong umupo rito? Hinaila ni Terence si Shenjin palapit at magalang na ikinuyom ang kanyang kamao. Medyo nagulat ang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakita niya ang nangyari ngayon lang. Pero pagkatapos magpakilala ni Terence, agad siyang tumayo ng nakangiti at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ikaw pala si Master Linford mula sa Heavenly Pill Pavilion. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Ako ang Vice President ng Wangtong Chamber of Commerce, Wani. Ito ang anak ko, si Yvonne. Dahil tumayo si Wani, walang nagawa si Yvonne kundi ang sumunod at yumuko kay Terence. Tila maganda naman ang kanyang ugali. Nagkaroon nga ng ilang alitan si Terence sa Chamber of Commerce noon, pero iyon ay sasangay sa North Island. Wala itong kinalaman sa punong tanggapan ng Central Island, kaya walang gagawin si Wani kay Terence. Master Linford, Mr. Walker, maupo-upo muna kayo. Isang karangalan para sa akin na makilala kayong dalawa. Tumawa si Wani habang inaanyayahan sina Terence at Shenjin na umupo. Pagkatapos ay hiniling niya sa waiter na dalhin ang kanilang pagkain at umorder pa ng ilang putahe, ngunit hindi niya sinabi kung bakit pumunta sina Terence at Shenjin. Isa itong matandang asong gubat sa mundo ng negosyo. Kung umaarte ka na parang gusto mong malaman ang pakay ng kalaban kapag pumunta sila sa pintuan mo, hindi ka bagay sa negosyong yan. Bahagyang yumuko si Shenjin, mukhang medyo hindi mapakali. Sawayin lang siya ni Terence sa sarili dahil sa pagiging walang kwenta niya. Lalaki naman siya, bakit ba siya mahiyain?
Walang nagawa si Terence kundi ang magbuka ng bibig. Nakausap ko na ang Wantong Chamber of Commerce dati, at narinig ko na ang pangalan ng Vice-Presidente sa Nakajima. Nakita kita rito ngayon lang, kaya naglakas loob akong lumapit at bumati. Tumawa ng malakas si Wani. Master Linford, napakabait mo. Anong klaseng reputasyon ang makukuha ko? Sa Middle Island, Master Linford, ikaw ang sikat. Lalo na ang Heavenly Elixir Pavilion. Huwag na nating pag-usapan ang kanilang dating kaluwalhatian. Noong wala si Master Linford, natutulog sila ng ilang panahon. Pero nang bumalik ka, agad na pumailan lang muli ang Heavenly Elixir Pavilion. Kinailangan niyang aminin na nakakaaliw ang mga sinabi ni Wani. Maganda ang impresyon ni Terence sa kanya at ngumiti. Ang makalangit na Elixir Pavilion ay isa lamang maliit na Elixir Pavilion. Hindi ito maihahambing sa isang malaking Chamber of Commerce tulad ng Wantong Chamber of Commerce. Sobra na para sabihing sumikat ito. Lahat ng ito ay dahil sa pagmamalasakit ng lahat. Si Vice President Sinclair ang tunay na piling tao sa gitnang isla. Kahit ang binibining Sinclair ay napakahusay. Ang Wantong Chamber of Commerce ay tiyak na magiging mas maunlad sa hinaharap. Ang pangunahing layunin ng biyaheng ito ay para mapagtugma sina Shenjin at Yvonne, kaya syempre, kailangan niyang ailapit ang usapan kay Shenjin. Pakiramdam lang ni Terence ay medyo biglaan niyang binago ang usapan, hindi ba? Kumunat ang noo ni Yvonne dahil sa paghamak, sandali lang iyon, pero nahalata ito ni Terence. Ano ba ang gustong gawin ng babaeng ito? Minamaliit mo ba ako? Nang maisip ito, agad na naintindihan ni Terence. Maaaring inakala ni Yvonne na gusto siyang habulin ni Terence, kaya lumapit siya para habulin ito. Sino ba ang hindi makakakilala sa dalawang dilag ng Heavenly Pill Pavilion sa Central Island? Lahat sila ay mga tao ni Terence, at ngayon ay ginugulo nila siya, si Yvonne. Natural lamang para sa kanya na hamakin sila. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o umiyak nang mapagtanto niya ito, si Yvonne pala ang hinahanap niya, pero hindi siya, kundi si Shenjin. Natawa si Wani sa papuri ni Terence, Master Linford, napakabait mo. Ikaw ang tunay na binata. Walang makakapantay sa anak ko, Master Linford. Sapat na ang ilang pambobola para sa isa't isa, at humarap si Terence kay Yvonne pagkaraan ng ilang sandali. Miss Sinclair, narinig ko na mayroon kang ugat ng espiritu ng tubig. Nagsanay ba siya ng anumang mga teknik sa martial na may kaugnayan sa yelo? Ang aking kapatid na si Shenjin ay isang eksperto sa larangang ito, maaari mo itong pag-usapan. Masyadong halata ang gusto niyang gawin, at hindi alam ni Terence ang gagawin. Wala na siyang ibang masabi, kaya nagpasya siyang linawin muna ang mga bagay-bagay, kung sakaling isipin ni Yvonne na siya ang may gustong manligaw sa kanya. Bahagyang nagulat si Yvonne. Sumulyap siya kay Shenjin at walang pakialam na sinabi, hindi ako interesado sa martial arts na may kaugnayan sa yelo at nyebe. Salamat sa iyong pag-aalala, Master Linford. Namutla ang mukha ni Shenjin, at tahimik siyang yumuko. Alam ni Terence na hindi ito maganda, kailangan niyang mag-isip ng paraan para baguhin ang impresyon ni Yvonne kay Shenjin. Pero bago pa man makapagsalita si Terence, nagsalita na si Wani, Master Linford, ang mga tabletang ibinebenta ng inyong makalangit na Elixir Pavilion ay pawang may pinakamataas na kalidad. Maaari po ba kayong makipagtulungan sa aming Wantong Chamber of Commerce? Maniwala po kayo na tiyak na ipapakita namin sa inyo ang aming lubos na katapatan. Noong una ay ayaw itong banggitin ni Wani, ngunit alam niyang hindi pumunta rito si Terence para makilala siya. Gusto niyang ipare si Shenjin mula sa Snow Sword Sect sa kanyang anak na babae. Dahil ganoon nga ang nangyari, mas mabuting dumiretso na lang sa punto at banggitin ang kooperasyon, para hindi masayang ang pagkakataon. Ha! Si Vice President Sinclair nga ay nakakahanap ng mga oportunidad sa negosyo anumang oras at kahit saan. Maganda nga ang panukalang ito, pero maaaring narinig na ni Vice President Sinclair na ako ang Honorary Vice President ng Hong Chamber of Commerce. Kung bigla akong makikipagtulungan sa Wantong Chamber of Commerce, medyo hindi ito makatwiran. Hindi ito direktang tinanggihan ni Terence, pero para na rin itong pagtanggi. 5,820. Naging pangit ang ekspresyon ni Wani.
Tumango siya at sinabing, may katuturan ang mga sinabi ni Master Linford. Masyado akong bastos. Ang negosyo ng elixir ay tiyak na isang kumikitang industriya. Iminungkahi ni Wani na makipagtulungan sa Heavenly Elixir Pavilion dahil gusto niyang makuha ang karapatang magbenta ng mga elixir mula sa Heavenly Elixir Pavilion sa mas mababang presyo kaysa sa kanilang presyong tinggian. Pagkatapos, ibebenta niya ang mga ito sa West at North Island sa pamamagitan ng Wantong Chamber of Commerce. Tulad ng pagbabawal sa pagbebenta ng mga dekalidad na tableta sa silangang kontinente sa ibang mga isla ng walang lisensya, sa katunayan, ang mga tableta sa bawat isla ay hindi pinapayagang ibenta sa ibang mga isla ng walang lisensya. Kung mahuhuli ang mga ito, maaakusahan sila ng pagpupuslit, at walang dapat pag-usapan. Ngayon, ang mga elixir ng Heavenly Elixir Pavilion ay nasa sentro ng atensyon. Kung may gustong bumili ng mga ito sa gitnang isla, maaari silang pumunta na lang sa Heavenly Elixir Pavilion. Gayunpaman, hindi nila mabibili ang mga elixir mula sa Heavenly Elixir Pavilion sa ibang mga isla sa ngayon. Nakita ni Wani ang oportunidad sa negosyong ito. Gayunpaman, nang walang pahintulot ng Heavenly Elixir Pavilion, kahit na mabili niya ang mga elixir, hindi siya maglalakas loob na ibenta ang mga ito sa ibang mga isla. Malinaw ang ibig sabihin ni Terence, kung nais ibenta ng makalangit na Elixir Pavilion ang kanilang mga elixir sa ibang mga isla, ang una nilang pipiliin ay ang Hong Chamber of Commerce, hindi ang Wantong Chamber of Commerce. Dahil walang posibilidad ng kooperasyon, natural na naging malamig ang pakikitungo ni Wani kay Terence. Lihim na nabalisa si Shenjin, iniisip, boss, hindi ka ba nandito para tulungan akong makipagpares? Bakit niya ito tinanggihan ng ganoon kadiretso? Dapat man lang ay sumagot siya ng pabaya at magsabi ng parang pwed ko itong isaalang-alang. O baka naman nagkukunwari lang ang boss na ito para makuha ang gusto niya. Kalimutan mo na. Hindi niya maiintindihan ang karunungan ng kanyang boss. Susundin niya lang matatag ang kanyang boss. Naisip niya kung paano malamang na masama ang impresyon sa kanya ni Ivan. Kahit napabayaan lang ang sagot ni Terence kay Wani sa aspetong ito, maaaring wala namang pagbabago. Medyo nasaraan ng loob si Shenjin at umaasa na lang siya na may paraan ang kanyang amo para baguhin ang sitwasyon. Alam ni Terence na ang gusto ni Wani ay ang reputasyon ng makalangit na Elixir Pavilion, ngunit wala siyang may pangako rito. Wala siyang pakialam sa pagbabago sa ugali ni Wani, at nag-focus sa pagbuo ng koneksyon sa pagitan ni Shenjin at Ivan. Binibini. Sinclair, sa pagkakaalam ko, kung ang mga taong may ugat na espiritual sa tubig ay kayang linangin ang mga kasanayan sa martial na uri ng yelo, ang kapangyarihan ay magiging mas malakas kaysa kung gagamit lamang sila ng mga kasanayan sa martial na uri ng tubig. Sa totoo lang, maaari mo itong subukan, hindi ba't ang ating cultivation ay tungkol sa paghahangad ng mas malalakas na kakayahan? Mas maganda pa kung mabibigyan mo si Shenjin ng ilang payo tungkol sa kanyang mga kasanayan sa martial sa tubig. Wala nang maisip na mas magandang ideya si Terence sa ngayon, kailangan na lang niyang pilitin itong ilabas at pag-usapan ang dalawa. Nagpasalamat si Shenjin sa mga pagsisikap ni Terence, ngunit wala siyang mataas na pag-asa. Malamang imposible para sa kanya na makipag-usap ng maayos kay Ivan ngayon. Gaya ng inaasahan, mahinang sinabi ni Ivan, Master Linford, alam ko na ang sarili kong mga kasanayan. Hindi ako interesado sa martial arts na may elemento ng yelo. Kung tungkol naman sa pagtuturo ng martial arts na may elemento ng tubig, wala akong kakayahang gawin iyon. Kaya, hindi mo na kailangang magsalita pa. Dati, kapag mabait si Wani kay Terence, medyo nag-aalala pa rin si Ivan, pero ngayon, hindi na niya kailangang maging magalang. Ang tanging hindi niya ginawa ay sabihin kay Terence na pakialaman na lang ang sarili niyang buhay. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, ang walang kwentang si Shenjin ay wala man lang lakas ng loob na kausapin si Ivan. Wala ring saysay ang umasa kay Terence. Nagyelo ang mukha ni Ivan habang humarap kay Shenjin at sinabing, nabalitaan na kita. Akala ko karapat-dapat kang makiramay, pero ngayon parang masyado akong nag-isip. Ngayon lang, ikaw ang nagkusa na hikayatin si Ramlee mula sa Philhall. Kalaunan, napagtanto mong wala ka ng pagkakataon, kaya humarap ka para hikayatin ako, Ivan.
Anong klaseng tao ang tingin mo sa akin, Yvonne? Sa tingin mo ba talaga ay kaya mo silang hikayatin ng basta-basta? Lalong namutla ang mukha ni Shenjin. Mabilis siyang umiling at ikinumpas ang kamay, hindi naman ganoon, Miss Sinclair, pakisuyo po ang paliwanag ko. Wala nang dapat ipaliwanag. Ako, si Yvonne, ay hindi bulag o bingi. Nakita ko mismo iyon. Paano ko hindi malalaman kung paano mapag-iiba ang dalawa? Malamig na sabi ni Yvonne. Ayaw na niyang magkaroon ng mas maraming pasensya kay Shenjin. Hindi makapagsalita si Shenjin. Nang kaharap niya si Yvonne, nakaramdam na siya ng mga sintomas ng short circuit sa utak niya. Ngayong sinabi na niya ito, nablangko ang isip niya, at wala ng posibilidad na mag-isip. Miss Sinclair, mali ang pagkakaintindi mo, sabi ni Terence, habang itinaas ang kamay. Nakita mo ang nangyari kay Bradley, di ba? Nawala ng kontrol si Shenjin sa harap ni Ramlee, pero mas masisiguro ko sa pangalan ko, Terence, na mula nang maupo tayo hanggang sa mangyari ang insidente, hindi niya man lang tiningnan si Ramlee dahil nakuha mo ang lahat ng atensyon niya. Sa ganitong sitwasyon, sa tingin mo ba ay bigla niyang gagawin ang mga bagay na iyon kay Ramlee? Namula ang mukha ni Yvonne, halatang hindi niya inaasahan na magiging ganito kadirekta si Terence. Gayunpaman, hindi nito binago ang kanyang opinyon kay Shenjin, Master Linford, na sabi ko na iyan dati. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Tungkol naman sa kaibigan mo, hindi rin ako interesado. Sa puntong ito, dapat naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin, hindi ba? Medyo malungkot ang pakiramdam ni Shenjin, at bahagyang tumango siya, naiintindihan ko, boss. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Tara na. Kumaway si Yvonne. Hindi mo na kailangang umalis. Busog na ako. Ama, tara na. Hayaan mo na si Master Linford at ang kanyang mga kaibigan na masiyahan sa pagkain. Sige, Master Linford, mag-enjoy kayo. Aalis muna ako. Hindi na kasing sigla ni Wanye gaya ng dati, pero kailangan pa rin niya maging magalang. Tumayo siya at ikinuyom ang kanyang mga kamao, at umalis kasama si Yvonne nang hindi na hinihintay ang sagot ni Terence. Boss, salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Mukhang hindi talaga kami nakatadhana ni Yvonne, hindi talaga kami nakatadhana para magkasama. Itigil na natin ang usaping ito. Bumantong hininga si Shenjin at hindi na mamalayang umiling. Bahagyang ngumiti si Terence, sa tingin mo ba ikaw yung tipo ng taong madaling sumuko? O baka naman hindi mo talaga gusto si Yvonne, o bakit ka naman sumusuko ng ganoon kadali? Walang madaling gawin sa mundong ito. Kung mas mahirap ito, mas mahalaga ito sa huli. Kung hindi ka takot na pagsisihan ito sa hinaharap, pwede mo itong isuko, pero kung talagang gusto mo si Yvonne, mas mabuting bumangon ka na. Boss, gusto ko talaga si Yvonne. Biglang itinuwid ni Shenjin ang kanyang katawan at seryosong sinabi, ngunit muli siyang bumagsak, pero nilinaw na niya na ayaw niya akong makita. Ano ang dapat kong gawin? Mayroon laging daan palabas kapag may sasakyan sa paanan ng bundok, at tatawid ang tulay pagdating doon. Tinapik ni Terence ang balikat ni Shenjin at ngumiti ng may panghihikayat, kung hindi ka magsisikap, paano mo malalaman na walang magiging resulta sa huli? Kung si Yvonne ay madaling mahabol, bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon para mahabol? Natatakot ako na matagal na siyang naging asawa ng iba. Tama ba ako? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.